tayo lumuhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo kong Jane. Sumainyo ang kapayapaan. Papurit pasasalamat sa iyo. Ama, ang kalinisan at tunay na kabanalan. Dulot niya sa mga anak niya ay tuwirang pagmamahal. Wala siyang nilalayon na mapahamak ang isa man, kundi sa kanilang kamalian, pagtutuwid niya ay walang humpay. Sa kanilang kahinaan, siya ang kalakasan. Sa bawat kadiliman, siya ang kaliwanagan. Ayaw niyang isa man ay tuwirang madimlan, kaya't patuloy siyang nagbabahagi ng lubusan. Iyong banal na espiritu niyang magbibigay tanglaw upang ang sino mang kumilalang lubusan, tapat nilang tanggapin, palalayain. Walang kanakanaka, pasubali, at kailangan pang sa kanya ay ibigay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Walang nagkamali na hindi maitutuwid. Lahat ng kasalanan kanyang pinatatawad. Subalit ang layon at nais niya sa mga nagbalik loob, lubusan siyang kilalanin at higit pang tanggapin, yamang siyang pagkatao, ang bumuhay ay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga baga ang dapat? Bakit maraming anak ang nahihirapan? Bakit maraming magulang ang nasasakitan? May mga anak na sa pagkakaalam nila ng dahil sa pagmamahal nila sa magulang, ayaw na nilang pahirapan ang kanilang magulang. Ayaw na nilang ipaalam kung ano ang kanilang mga dinadala sa buhay. May mga magulang din naman na ayaw din nilang nasihirapan ng kanilang mga anak. Hindi na rin nila nais ipabatid sa kanilang mga anak kung ano man ang pinagdaraanan nila. Ngunit ano nga ba ang tama at tumpak sa magulang at anak? Hindi ba't nag-uugnayan? Nagkakaunawaan, nag-aalaman, sapagkat kung tunay na nagmamahalan, kapwa magkakaisa at magdadamayan, magtutulungan. At siya unang ama. Nang dahil mahal niya ang mga anak niya, pinaalam kung sino siya at ano siya. Kung ano ang kalooban niya at kagustuhan niya upang kapag sinunod ng mga anak niya, matumpak at matama sila. At kaya naman ang mga anak na nagmamahal at kumikilala sa kanya, sumusunod naman sila. Kaya kapwa maligaya ang ama at ang mga anak niya. At siya ang nais ng ama.
May mga anak na hindi makapagsabi sa kanilang magulang sapagkat alam nila magagalit. Ngunit kung alam ng anak mo na makakapagsalita siya sa iyo at maunawaan mo, bakit siya maglilihim? At siyaon ang nais ng ama. Ang magulang ay nakakaunawa sa anak at ang anak na may nakakaunawa rin sa magulang. Sapagkat wala ngang perfect na tao. Anak maaring nagkamali, magulang maaring magkamali. Ngunit kung kapwa nagkamali man, nagpatawaran at nagkaunawaan, pagmamahal ay naroroon pa rin naman. At siyaon ang nais ng ama, kaya't maraming magulang na sa tindi ng kanilang dinadalang walang makapagbigay ng kaaliwan, walang madaingan, walang mapagsabihan, hirap na hirap, hanggang sa namatay, hindi nakalaya sa kanyang dinadala. Sa dinadala niya sa anak niya, sa dinadala niya sa problema, dahil ayaw niyang mahirapan, masaktan, mali. Kaya naman may anak na, nang dahil hindi makapagsalita, at ayaw niyang mahirapan ng magulang, ayaw niya masaktan, nakala niya tama ang gagawin niya, tama ang ginagawa niya, hindi na kaya na nagpakamatay. Kung lahat lang ng tao ay nasa mabuting pag-iisip at may pangunawa lahat, magulang, anak, walang mahirapan, mabibigatan na sino man. Ba't mo'y kahiya sa anak mo kung hirap at nahirapan ang buhay niyo? Ipagtapat mo. At ikaw naman na ba, mga anak, kung anak ka, bakit mo naman ikahihiya sa magulang mo kung nagkamali ka, nagkasala ka? Ba't hindi ka humingi ng tawad sa kanya? Bakit hindi ka lumapit sa kanya? At sino pa ba ang magdadamayan, wika nga ng ama? Di bagat ang magulang at ang pamilyang tinatawag nila? At siyaon ang dapat. May lumalayo ang loob na magulang sa anak, may lumalayo naman ang anak sa magulang, sapagkat nasa pagsasama nila yaon. At yaon ang pawang katotohanan. Kung nababatid lamang ng tao kung papaano ang tuwirang nais ng ama na magkaisa at magmahala ng bawat isa, wala ngang magiging sutil na anak siya. Sapagkat pawang katotohanan namang nagaganap sa lupa, kung ang magulang ay abala, kulang sa pag-aaruga, lumaki ang anak sa katulong, lumaki ang anak sa pag-aaruga ng iba. Kapag lumayo ang loob sa kanyang magulang, itong anak na minahal niya at hindi naman napadama, sila ang galit. Ang wika ng ama, kaya nga anak, patuloy kong nilalapit ang loob ko sa inyo, upang madaman niyo kung sino ako at ano ako. At kayo naman ay huwag lumayo sa akin upang maramdaman niyo ang totoong mapagmahal ako. Ngunit paano ko ito mapapadama? Tulad ng isang tao na hindi magsabi sa kanyang magulang, kinikimkim lahat, hinahanap ang kaaliwan, hinahanap ang kasiyahan sa iba, sapagkat hindi niya madama sa magulang. Sa iba siya tumadaing, sa iba siya naghihinaing, sapagkat hindi makapagsabit, baka dibdibin. Bakit? Kung tunay ang anak at ama ay kumikilala sa tunay na Diyos Ama, parehas silang magkakaunawaan. Hindi bagat maliwanag ang tinuran, may isa, dalawa, tatlo't higit pa, mas mabilis ang kalutasan at lalong pakikinggan, sapagkat siyaon ang nais ng ama, ang magkaisa ang bawat anak niya. Mga minamahal, kailan kaya mawawawaan ang taong tunay na pag-ibig? Kailan kaya mawawawaan ang taong tunay na pagmamahal? Kailan kaya mawawawaan ang tunay na katapatan? At kailan kaya mawawawaan ang tao kung paano makipagtotoo? Ang wika nga, paano mo masasabi sa anak mo, anak,
Huwag kang maglilihim sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano ang dinadala ng puso mo. Kung hindi mo naman siya naunawaan, at kung ikaw ay gayon din, hindi ka rin marunong dumaing sa iyong magulang. Gumawa ka ng gumawa kang gusto mo. Ginawa mo ng ginawa kung anong gusto mo. Ngunit, hindi mo pinasintabian ng iyong magulang. Hindi bali sana kung ang magulang mo'y walang hiya. Kung ang magulang mo'y hindi ka ganang maunawaan, subalit kung nararamdaman mo magulang mo'y mapagmahal sa iyo, dapat pinaalam mo upang magaan mong dalhin at kapwa maging gaan sa inyong dalawa ang dinadala niyo. Mga minamahal, bakit ito binabalangkas sa inyo? Bakit ito iniuulat sa inyo? Bakit ito hinahandog sa inyo? Bakit ito siniwalat sa inyo? Sapagkat ito ang katotohanang nagaganap sa mundong ito. Marami ang magulang. Walang pinakikinggan kundi ang sariling katwiran. At marami rin ang anak. Ayaw ipabatid sa magulang ang pinagdaraanan nila sa buhay sapagkat hindi nila kayang sabihin kung ang ina, ama ay nagkakaisa lamang para sa mga anak nila, magaan sa bawat isa na hindi nila makikitang mahirapan ang isa man. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, matigim ng unawa sa inyo ay maging ganap. Yung karapat-dapat at kalooban ng Ama upang matanto nyo sino nga siya. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Sapagkat may magulang naman na marapat ipaalam kung anong nagaganap sa kanya ng anak niya, sapagkat may magulang na mayabang. At ito ang ayaw na ayaw ng Ama, maipagmalaki yung anak niya. Kaya naman itong anak na pinagmamalaki niya, dahil ayaw mapahiya ang kanyang magulang, hirap na hindi pa mapasabi. Bakit ito nababanggit sa inyo at nasasambit ito? Sapagkat marami ang katotohanang nasisilayan. Kaya naman, nang dahil sa hindi nakayanan sa bandang huli, hindi na mabigyan ng solusyon. Huli na ang lahat, bago nalaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya pala ang wika ng Amay ito. Mga anak, huwag niyong pabayaan na ang mga anak nyo'y tumigas muna ang buto bago nyo sila ituwid, sapagkat hindi niya ito may tutuwid. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Mahirap ang isang apo kunching na masarap. At daranasin din ng mga totoong naglilingkod sa Ama, na mga dumudulog. Ilang beses na ba ang nangyari na may magsasabing, sa inyo lang po ako nakapagsasabi, sa sarili kong magulang hindi ako makapagsabi. Kasi ayaw ko pong magalit sila. Ayaw ko pong mahirapan sila, hindi na po nila, baka po hindi makaya. Mali ka, anak. Doon mo makikita ang tunay na magulang mo. Sapagkat wika ng Ama, may ina, may anak, dapat nagkakaisa. Sapagkat kung ang magulang ay mayabang, pinangangalandakan, yung anak ko sinuwerte, nasa bansang gano'n, nasa bansang ganyan. Yung anak naman niya hirap na hirap sa bansang iyon. Ito namang magulang na namamayagpag at pinagmamagaling ang anak niya nasa ibang bansa, hindi niya alam hirap na hirap. May magulang palang ganun. At mayroon naman palang anak na pasarap ng pasarap
ang magulang na may pahirap ng pahirap. Dapat pala, kung nagkamali ang anak, sasabihin mo sa una, at pagkatapos, sa hindi mo namamalayan, sa paglapit mo sa Ama at patuloy na pagdulog, nababago, nababago, nababago. At ano ang dapat na gusto ng Amang maganap? Huwag kang pinid ang bibig. Lagi kang nakandang mangusap, magpaliwanag. Huwag mong pagsawaan. Sawa man ang tenga ng anak mo, ikaw huwag kang magsasawa. Kung tama sinasabi mo, subalit kung pansarili mo lang ay talagang dapat sabihin mo, huwag na. At paano mong masasabi sa anak mo yun, maitutuwid kung mali ginagawa mo? Halimbawa, gusto mo matama ang anak mo, ikaw naman mali ginagawa mo. Magitama muna ang ginagawa mo bago mo itama ang anak mo. Kaya huwag kang magtaka kung di sumusunod ang anak mo sa'yo. Ay nakikita niya sa'yo. May nakikita ang mga anak sa magulang na hindi nila masabi. Dahil ang magulang, walang alam kundi magsalita sa anak. Mayroon namang anak na hindi makapagsalita ang magulang sa kanya dahil hindi nga makapagsabi, matapang pa sa kanyang magulang. Mali. Dapat parehas lang. Walang perfect, wika nga ng Ama. Magulang nagkakamali, anak nagkakamali. Subalit kung parehas na mag-uusap at mabuti pahayag, mag-uulatan, magkakaintindihan. At paano ang pangungusap? Hindi yung napapahiya yung anak mo kahit saan, kinakausap mo. Kundi tawagin mo ng sarilinan, kayong dalawa mismo mag-usap. At hindi na kailangang ipangalandakan mo kasiraan ng iyong anak. At hindi na rin kailangan pangalandakan mo kasiraan ng iyong magulang. Sapagkat parehas kayong nagmamahalan. Parehas kayong nagkakaisa ng damdamin. Walang perfect. Ang lahat ay may pagkakamali. Maging isang apo kuntsing sa unang buhay ay hindi maabot ang ganitong matuwid. Ngunit sa pag-usad ng panahon, tinuturo lahat ng espiritong taglay kung anong dapat at marapat. Lumalaban ba sa iyo ang anak mo? Isipin mo kung nung bata ka at nung edad mo'y ganun katulad niya kung ikay hindi lumaban sa magulang mo. Kung ikaw ba'y napagsasabihan ng magulang mo noon na sumusunod ka. At kung hindi, manghihingi ng tawad sa Ama para ang anak mo rin ay magbagong tulad mo dahil nagbago ka. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung hindi ka nagbabago at gusto mo ang anak mo'y magbago, nagkakamali ka. Hindi mo makakamta ng totoong pagbabago sapagkat ikaw mismo hindi mo makuha ang tunay na pagbabago. At siya unang pawang totoo, mga minamahal ko. Sapagkat ganang pagkatao, walang mababaybay sa inyo. Ganang espiritu, lahat ng tama at marapat, tinuturo sa inyo. Suriin mo muna. Gusto mo pagdaka, karakarakay, makatalimang anak mo sa iyo? Ikaw ba'y gayon? Walang perfect na pamilya. Walang perfect na anak. Sinungaling at mayabang ang ina at amang nagsasabing, mga anak ko, wala akong problema. Di totoo yan. Kapag nasa espiritu ka, makikita mo lahat ang mali. Ngunit kung bilang pagkatao ka, dahil ganun din ang ugali mo, wala ka na talaga makikitang mali sa mga anak mo dahil kaugali mo sila. Ngunit kapag nasa espiritu ka, lahat makikita mo. Kaya masasabi mong walang perfect sa mga anak mo. Ngunit wala man na perpekto nang dahil ikay nagpapakatapang na lumaban sa buhay at nagpapakatapat, nagpapakatotoo.
ang alam mong naitama na ng buhay mo at alam mong tinama mo na sa sarili mo, alam mong magaganap din sa mga anak mo dahil ginugusto mong magbago. Yun munang dapat gawin. Yaon munang dapat unahin. At pagkatapos na masuri ninyong totoo ang ginagawa nyo'y naging totoo na, kasunod nun ang pananalig nyo at pagtitiwala, ang mga anak nyo rin ay gayon ang gagawin. Sapagkat kung kayo'y nabago ng Ama, ang mga anak nyo rin mapagbabago niya. Kung papaano kayo nakakilala at kinilala siya, kayo rin, umasa't manalig, ang mga anak nyo'y kikilalanin kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi tama ang sabihin ng ina at ama, hindi ko kaya anak, wag mo sabihin sa akin. Kanino magsasabi anak mo? Kaya nga't maliwanag ang tinuran. Kung ikaw na magulang di mo kayang unawa, tanggapin ang kamalian ng anak mo, sino pang tatanggap na totoo? At kung ikaw na magulang ay di mo kaya yaon, sino makakakaya sa anak mo? Kaya marapat kayanin mo upang maibigay mo sa anak mo ang tama't kakayahan mo. Doon, kung anong nakuha niya sa'yo, magkakaroon din ng lakas itong anak na mahina ka. Sabi mo sa kanya, ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang mga magulang na kay buti ng mga anak nila at patuloy na nakakaunawa. Subalit, tandaan ninyo, may hangganan ang lahat. Kaya nga, sa tuwin ay paalala ng Ama, mga anak, upang magkasiyahan kayo at magmahalang kayong lubos, kagalakan ay kamtinyo at kapayapaan ay sumainyo, magkaisa kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya naman, gaano man katatag ang isang anak na kinakaya niya dahil ang anak niya ay gusto'y maging halimbawa siya. At yung inang walang pangunawa, sumusuko rin itong ina. Na ina na ngayon para sa kanyang anak, doon sa kanyang magulang. Subalit sa kanyang anak, patuloy niyang gagawin ang kansang tunay na halimbawa. Naunawaan niyo ba mga mahal ko? Marami ang istorya ng buhay ng tao. Marami. Marami. Minsan hindi alam ng magulang. Hirap na ang anak. Marami ng pinagdaraanan. Ngunit, hindi pa rin maunawaan ng ina. Ang sasabihin pa, masayang-masayang anak niya. Hindi niya alam, panayang luha niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga ba? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Salamat, purihin, purihin, purihin ang Ama. At subukan naman ninyo habang pinakikibakahan nyo yun, mahirap sa una hanggang sa di namamalayan pagaan ang pagaan. Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na? Alam ba ninyo, napatotohanan mo na kahapon, napatotohanan mo na, ang inggit ay nakamamatay. Ha? Ang inggit ay pumapatay. Ha? Ganyan pala talaga ang inggit, nakamamatay at pumapatay. Kaya gusto kang patayin, ano? Buhay ba ang Ama? Pero bakit hindi maamin ito ng tao? Sa loob lang nila. Pero nakikita pa rin, mababakas mo at mahahalata mo. At lalong mararamdaman mo pa. Totoong totoo. Pero sino kayang dinadaya ng taong lihim na naiinggit? Lihim na nagseselos sa kanyang kapwa? Hindi ba siya rin ang nagkakasalang palalim ng palalim? Lalo na kung pinupuri mo ang Ama, lalo na kung sinasabi mo lingkod ka pagkatapos di pala. Malaking kasalanan. May mga
taong ang alam lang nila yung kanilang katwiran. Huwag. Alamin mo rin ang katwiran ng kapwa mo. May mga taong walang pinakikinggan kundi ang gusto nila. Huwag, makinig ka rin sa ayaw mo. Sapagkat kung ang gusto mo lang ang pakikinggan mo, hindi ka totoo. Pakinggan mo rin yung ayaw mo. Doon nakikita ng Ama na totoo ka sa Kanya. Sapagkat anak niya rin yung ayaw mong pakinggan. Pantay lamang ang gusto niya. Ang gusto mo at ayaw mo, pakinggan mo parehas. Hindi yung, ay ayoko kang nagsasalita yan. Ang gusto ko kay si ganun lang. Naku at mamaya na ako papasok at hindi pa ako nagkakagana. Buhay ba ang Ama? May plano ang Ama na di plano ng tao. May balangkas ang Ama na di balangkas ng tao. At may alam ang Ama na di alam ng tao. Ngunit lahat ng alam ng tao, alam ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't pakalihim-lihim mo man, pakatago-tago mo man, makikita at makikita pa rin. Ngayon, kung ayaw mo naman tanggapin, mahirapan ang loob mo. Masasaktan ka. Dahil hindi mo matanggap-tanggap, ikaw iyon, ikaw iyon, ikaw iyon. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kapag nangusap sa pangkabuuan, sigurado may tinutukoy. Ngunit hindi tinatanggap ng taong may pag-iisip na hindi totoo. At kapag tumanggap naman at nakalaya, masisiyahan, makalalaya. Kailan matutupad yaon kung ayaw tumanggap at nangangatwiran, hindi ako yun. Pero ikaw na nga yun. Siya na nga yun. Yun na nga yun. Ngunit hindi tinutukoy kung sino yun. Buhay ba ang Ama? Gayon ang Ama, sapagkat kapag bumigkas ay pangkabuuan, hindi pang isa lamang. Ngunit at pasubali, hindi katulad ng ugali ng tao, na yung kanyang kinagagalitan at galit siya doon, nagpapasakit siya. Nagpapasakit ng loob, ginagalit lalo. Kung matalino ka naman at totoo kang may Ama at nasa puso mo'y Ama, anumang galit niya sa iyo, hindi ka magagalit. Sapagkat alam mong siya'y udyok ng demonyo sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano man ang gawin niya sa iyong panggagalit, matutuwa ka pa. Siya ang nagngingit-ngit. Siya ang kawawa, hindi ikaw na totoo. At ito ang katulad na gawin ninyo, dapat marapat tao. Kaya ang Kristo hindi nahirapan. Kaya ang Espiritu'y hindi nasakitan. Ngunit ang tao, namatay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat wika nga ang kalayaan sa katotohanan ang magbibigay ng kagalakan kanino man. Ngunit habang dinadaya ang sarili, may nilalaman sa dibdib na hindi maisiwalat, ngunit tinatagot sa iba sinasambit, may malilihim baga. Tandaan nyo, si Apo Kunching hindi magsasalita isa man sa inyo. Ngunit pinababatid ko sa kanya't nababatid ko. Pagkatapos noon, tapos na rin naman. Hindi ibig sabihin para magdamdam, kundi para isiwalat at mabatid ng lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pagseselosan mo ang isang lingkod, para mo na lang sinakalang yung liig. Sapagkat habang pinagseselosan mo ang isang naglilingkod ng tapat at totoo, lalo kang nasasaktat na hirapan. Sapagkat hindi siya ang bumubuhay sa kanyang sarili at hindi siya ang ganang gumagawa sa kanyang gawa, kundi ang nag-aatas at tumutupad. Kaya kawawa ang tumatalikod dahil punong-puno ng inggit. Sino ang kawawa? Magnilay, magbulay, magtanto kayong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal
ko kayo. Narinig mo ang sinisigaw ng bibig ng anak mo kahapon? Hinggit na hinggit ako sa kanila. Kaya gusto ko mamatay siya. Pinatotohanan lamang ang mensahe sa inyo'y totoo. Dahil sa inggit ng tao, kung di niya kayang patayin ng diretsahan, gagawin niyang lihim. Sisiraan niyang lihim. Gagawa siya ng paraan. Malilihim ba sa ama yan? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya naman kung anong lihim mong ginagawang masakit sa kapwa mo, ginaganti naman sa iyo, nahihirapan ang loob mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Yaon ang totoo na nagaganap sa mundo, siniwalat ko lamang nang marinig ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang isang tapat at totoong lingkod at nagpapakatotoong lingkod, kahit sinong mga kasama, kahit sinong ikasama niya, kahit sino pang isama sa kanya, dahil hindi kasama yung iba, sisiraan yung iba. Hindi. Sino man ang makasama, pantay lang ang hangarin niya. Mailapit sa Ama ang bawat isa. At kaya naghahanap ng makakasama at iba-iba ang kasama para lahat ay mabahaginan sa kaloob ng Ama. Hindi para magpasarap, hindi para magpagalit, hindi para siraan ng iba at magpasarap, mangutsyapit doon sa dapat niyang kapitan. Hindi. Sapagkat walang ibang kakapitan maliban ang Ama. Yaon ang makatotohanan at tumutupad sa totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mamamatay ang kinakapitan na puno ng sanga, kaya't maging sangay mamamatay din. Subalit ang tunay na puno at sangang pinagmulan ay walang kamatayan. Kaya marapat, isip nyo't kalooban, maging isa lamang. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Huwag na kayong magtataka kung sumisakit ang dibdib nyo. Sumisikip, sumasakit ang ulo nyo sa kakaisip ng di maganda at mabuti. Ngunit mag-isip kayo ng maganda at mabuti, tingnan ninyo kung sumakit ang ulo nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. At yan ang pawang katotohanan. Mayroong mga dalahirang lihim. Ngunit may malilihim ba sa Ama? Pabulong mo man ginawa, patago mo man ginawa, kung paano ka nanira, kitang-kita pa rin dinig na dinig yaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, matwid ninyong tanggapin ang tama't tumpak na aral at matutuwid kayo sa mali ninyong gawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kayo rin ang masisiyahan, kayo rin ang magagalak, kayo rin ang magliliwanag na ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tulad din ng magulang na nagpapakahirap, nagpapakasakit ang loob, bakit ang anak ko ay kay di magbago? Ang ugali rin naman may mataas ang loob. Gusto niyang mababa ang loob ng anak niya, siya na may matigas din ang loob. Ibaba mo ang loob mo at pati anak mo ibababa rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kung nababatin nyo lamang at nawawawaan ang tinuturan ko, kakamtin nyong totoo, yaong galak sa puso nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May mali po ba sa pinahayag ng Diyos Espiritu?
sapagkat ang Diyos ay perfect gumawa. Ngunit ikaw tao, hindi ka perfect, kaya kailangan mo ang Espiritu niya nang maging gandang salita at totoo ang maibigkas ng bibig mo. Buhay ba nga, ma? Maaring maisiwalat lahat ang mabuti, ngunit yung kalaliman hindi maipapahayag ng tao lamang. Kaya't ang Espiritu ng katotohanan ang magpapahayag ng malalim upang mapababaw at maunawaan ng mga may pangunawa na nakakaunawa at tumatanggap sa Amang dakila. Buhay ba nga, ma? Kaya maliwanag ang tinuran. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Paano mong ibigin ang kapwa mo na di ka ano-ano kung yung ina mo hindi mo mahalin? Kung yung ama mo di mo mahalin? Kung yung kapatid mo di mo minamahal? Makapagmamahal ka pa ba ng magulang ng iba? Yung asawa ng asawa mo? Yung ina ng magulang mo? Yung ama ng magulang mo? Yung tunay mong magulang di mo kayang mahalin na totoo? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mayroon namang taong makasarili. Ang alam lang mahalin ang kanilang ina't ama. Ang biyanan, wala silang pakialam. Ang sasabihin pa, bakit eka, ina ko ba yun? Bakit eka, tatang ko ba yun? Kung tinuro sa'yo ng magulang mong maganda, dapat natutunan mo yan. At yun ang pawang katotohanan, dapat ang magulang tinuturo sa anak. Anak, ako, anak kita, maunawaan kita sa pagkukulang mo sa akin. Higit mo mahalin ang biyanan mo sapagkat kapag silang puminta sa'yo, di ka mamahalin. Buhay ba nga, ma? Subalit may magulang naman sakim, may magulang na mga sakim. Ang gusto lang mahalin, sila. Ayaw nilang mahalin sila ng ba't mo ika mamahalin ng biyanan mo? Ako ina mo. Ako ang tatang mo. Sakim. Sabi mo sa anak mo, mahalin mo ang biyanan mo, mahalin mo ang tatang mo, mahalin mo ako. Parehas mo kaming mahalin. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Kaya kapag nakatagpo ang anak mo na hindi minamahal ng biyanan, huwag ka na magtaka. Ginawa mo yun sa biyanan mo. Gumanti naman sa anak mo. Pinahirapan mo, biyanan mo, pinahirapan ng anak mo, apo niya yaon. Buhay ba ang ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Ang wika nga, ang gawa mong masama, hanggang kaapu-apuhan mo tumatama. Buhay ba ang ama? Ngunit ang gawa mong mabuti hanggang kaapu-apuhan mo, pakikinabangan nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang ama? Para kayong galit. Pagninilay at pagbubulay, marapat niyong kamta. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kung ganang kuntsing lamang na pagkatao, di batidyaon at di talinong makakamtan ang siwalat ay nakinggan. Pinakinggan ng may tenga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya tangwi ka nga, ang masakit sa'yo'y wag mong gagawin sa kapwa mo. At yan ang totoong nagpapakatotoo na sa ama, lahat nais niyang baguhin at mabago. Kaya kung mayroon pang hindi nababago, baguhin na. At nang lubos-lubos nang ibigay pa ng ama ang liwanag sa iyo, anak na kumikilala, wika nga niya. Hindi ako nagagalit. Ngunit marapat akong magtuwid. Marapat akong magsambit sa aking namumulatan at nasisilayan sa daigdigan. Hindi ako nagagalit, ngunit ako'y nababagot. Sa taong di matwid, ang katwiran ay baluktot. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo.
tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ituturo lahat sa inyo ang tama at tumpak, ang dapat at marapat, ang ganap at dapat. Kung tao ay tatanggap, maitutuwid na lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman, bakit hindi lamang makatanggap ang tao? Ano ang dahilan? Hindi nyo alam? Kung ang inyong sarili ay pinahahalagahan nyo pa, ngunit ang Ama ay di nyo mapahalagahan. Pahalagahan nyo ang Ama at ang lahat ng mabuti alam niya para sa inyo. Sapagkat kung siya ang pinahahalagahan nyo, alam niya ang makagagalak sa iyo, taong anak niya. Huwag ang alam mo lang yung gusto mo, ang alam niya, hindi mo gusto. Alamin mo rin kung gusto niya ay ganito at ganon, tulad ng gusto mo. At pagkatapos na ginusto mo, alam niya ang gusto mo, ibibigay niya sa'yo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Lamang habang nag-aaral ka sa karunungang nais mo, apuhapin mo sa tuwin ay mga aral nito. At doon sa puso mo'y kintal mong totoo, yaong itatak mo'y Ama sa puso na hindi marapat na mamatay, yaong pag-ibig na mula sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't matutupad ngayon ang tinuran. Humingi kayo sa aking pangalan at ipagkakaloob ko. Ang taong pilosopo naman, ba't teka, humingi ako, bigyan ako ng pera, ba't di ako binigyan? Tinupad mo ba ang gusto ng Ama? Sinunod mo ba ang layo niya? Kung sinunod mo at ginusto mo, hindi ka ganyang magturan. Tama baga? Wala kayong katwiran. Sapagkat ang katwiran mo'y tao. Ngunit sundin mo ang katwiran ng Ama, kalooban niya ay madadama mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang patnubay ng Espiritu Santo ng katotohanan ang magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin tungkol sa inyo. Maliwanag kung papaano ang Espiritu Santo naghahayag sa katotohanan ng Ama sa pamamagitan ng anak at ang mga anak na natuto, pinahayag ang anak. Natupad ang salitang ganti-ganti lang yan. Kung ano ginawa mo, igaganti sa'yo. Ginantihan ng Ama ang anak na nagpakatotoo at nagtamasa naman ang mga tumanggap sa anak na nagpakatotoo. Kaya naman naikalat sa buong mundo ang aral ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan. Matigib ng tuwiran. Nang maliwanag na kaisipan, upang ganang mawawaan, yaong sakit tinuturan at naturan ng lubusan, upang kayo ay may pagnilaya, puso ninyo ikamtan, yaong tunay na kagalakan, at ang kasiyahan ay sa inyo'y manahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May natutunan po ba kayo? Mapalad kayo. Ako makikinig pa lang mamaya. Nabuksan po ba kayo?
Bullseye po ba kayo? Salamat sa Ama. Subalit yung hindi pa nakakadama, sabi niya, kayo yun, neka. Itinatwa pa niya, siya naman yun. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ba't kaya hindi aminin, ano? Wala namang magpapahiya sa'yo. Sabihin mo sa Ama, Ama, ako po yun. Nagmamagaling pa sa sarili. Kahit anong gawin mo, magmagaling ka sa sarili mo, sa kapwa mo, nako, sa Ama mapapahiya ka. Kaya mas mainam ang magpahiya kapwa mo, wag lang siya. Kaya ako, inaamin ko. Sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa unang buhay ko. Patawad po. Pinagsusumikapan ko po, tulungan mo po akong ganap na magbago. Sapagkat ayaw ko nang mawalay pa sa'yo. Kaya naman bawat araw, sabi ni Pedro, sabi ni Juana, sabi ko naman, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam nyo bang may taong naririnig naman, kunwari hindi. At kapag sinigawan mo, isasabihin, ay, tinatawag mo ba eka ako? Nagmaang-maanga na. 2 points, sabi ng Ama. Alam mo bang may taong, kunwari ay di niya alam, pero alam naman niya. Kalabitin mo lang, magsasalita na, chichismis na kapwa niya. Sabi ng Ama, 5 points! Alam mo bang may taong, kunwari mabait, sa harap ng kapwa niya, pag tumalikod eka, ganun naman eka, ganun naman, 10 points! Hanggang nakaisandaan ka, yung ginawa mo isang araw na mabait, kinuha lahat nung mali mong gawa. Paano ka nakakaipon, nakakaimbak niyan? Wala ka naliliko, wala ka natitipon, tinatapon mo, nananangay pa. Anong pinagsisihan mo? Walang naiba sa'yo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya wag nang magtaka kung bakit hanggang ngayon di pa madamang-madama ang Ama. Sapagkat di mo siya dinadama mo sarili mo lamang tao. Damhin mo mauna siya at pakikita niya, anak, masarap akong kapiling. Ang may pandinig ay nakarinig. May tanong baga kayo? Wala. Wala kayong tatanong ano? Ituloy natin. Mula sa gawa. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalita naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini. Bagamat hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo ng hayop at binigti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyong mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo pagdating sa Antioquia. Tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham,
ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Kung papaano noon naganap na ang pagsulat ni San Pablo, pagsulat ni Pedro, etc., kung sinong mga hinirang, ngayon din naman hindi nasulat. Pinapabatid, pinapahatid, ngunit wala pa rin tugot sa paglalahad. Hindi nyo baga nakikita ang mga ginagamit ay tinuturo ang mangusap kung papaano? Upang walang patid na idatal at ipahayag ang nararapat. Kaya naman ang mga sumusunod at nakikinig sa kanilang kapwa at hindi tao ang tinanggap nila, kundi yaong naramdaman nilang espiritu sa katawan ng kapwa nila, sila rin nakapagbagong buhay. Buhay bang Ama? At maliwanag ang katotohanan. Kung hindi nagpasalin-salin, nagpalipat-lipat ang paggamit ng Ama sa kanyang mga anak, naputol na ang kanyang pahayag. Ngunit nang dahil tinuran, walang katapusan ng kanyang aral, walang katapusan ng kanyang salita, walang katapusan ng kanyang gawa. Sino man ang sinilang at mamatay, may sisilang pa rin para sa kanyang espiritong banal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Kaya, ang nais ng Ama, kapag tinanggap mo siya, huwag sa bibig, huwag sa salita, kundi sa puso at sa gawa. Buhay bang Ama? Kaya naman, ikaw mismong nakadama, kayong mga anak na nakakadama, kayo mismong magsasabing, Diyos ko at Ama ko, napakasarap pala. Sapagkat nararamdaman nyo na yaon. Naunawaan nyo na yung kapwa nyong nakadama ng nagsiwalat sa inyo, unay hindi nyo tinanggap, unay hindi nyo gusto. So, balit nang namnamin nyo na, tinanggap nyo na, nakita nyo na kung paano ang ginagawa nila, kaya kayo rin nagnanasa ng kuwin ang kanilang ginagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat, hindi mo madarama hanggat di mo pa nakakanta nito. At kamtin mo't madadama mo, yung amang hindi mo nakikita, ngunit patuloy na sa iyo'y nagmamahal tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kasarap mabuhay sa Espiritong Banal. Subukan ninyo, kayong may mga karamdaman, makinig lang kayo ng makinig at masiyahan ang puso nyo, hindi nyo namamalayan, malakas kayo. Hindi nyo namamalayan, nawawala ang takot nyo. Hindi nyo namamalayan, nawawala ang lungkot nyo. Hindi nyo namamalayan, lumalakas ang kahinaan ninyo. At hindi nyo namamalayan, aba, pinagaling ka ng pananampalataya mo at salita ng Ama. Kaya, nasabi mo, Diyos ko, wala nang dating nararamdaman ko. Buhay bang Ama? Kapag nadapa ka ng misan, suriin mo ba't nadapa ka? Nang wala kang makita, bakit kaya ako nadapa? Naging mabuhay kaya ako? O natisid ko'y re? Huwag mo nang ulitin yung katitisuran mo na yun, lihisan mo na. At kung mahina ka naman, pilitin mong lumakas. Ano ba ang ibig kong ituran? Kung anong pinagkakasalahan ninyo at pinagkakamalian, huwag nyo nang balik-balikan. At kung anong kahinaan ninyo, huwag nyo nang iyan ay panahanin. Kundi sa Ama'y humingi kayo ng lakas. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan. Makalaya ng lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mayroon pang ganitong magulang. Kung anong kamalian ng kanyang anak, susumbong sa isang anak. Sumbong ng sumbong sa isang anak. Sa halip na sabihin, anak, kung nagkakamali si kanyan, yung si Pedrong anak ko, kapatid mo rin iyon, patawarin mo. Eh hindi sa kakasumbong, nawala na ng pagmamahal yung kapatid niya, dapat ay minamahal itong anak niya. Sa nagmula, sa anak na, sumbong ng sumbong, o sa magulang na sumbong ng sumbong sa anak.
Ganyan ang nangyayari. Kaya kung yung anak masasakitan sa kakasumbong ng ina, nawawala ng loob sa kapatid. Mali. Dapat kung ano ang mali ng anak, pagtatakpan ng ina sa mga kapatid na iba. At pagsasabihan yung mga anak, patawarin nyo na lang anak. Kung sino mali sa inyo'y magpatawaran. At huwag kayong magsilipan ng kamalian, kundi magsilipan kayo sa kabutihan nang magawa nyo'y pawang kabutihan din naman. Di bagat dapat ay gayon. Sapagkat ang ama hindi niya sinabi kay Pedro kayuhan ang kasalanan ni Maria. Inalam ang kasalanan ni Maria at tinuwid si Maria at pagkatapos itong si Juan at si Pedro na nagkakamali, tinutuwid din. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Manapa. Pag magkakatabi kayo, o dili kayo nagkakasama, o dili kayo magkakasama, mga anak, itong si Pedro na ito'y ganito ang mali, itong si Juan na ito'y ganito, si Maria ay kay ganyan mali. Ikaw anak yun ah, ikaw anak, baguhin nyo pare-parehas. Para nang sa gayon, mamatay man ako, ito na namanan nyo sa akin. Anong mamanahin sa iyo ng anak mo? Yung masamang ugali mo, pag namatay ka, katulad din nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May magulang naman. Kung sino pinakikinabangan, paborito. At yung walang pakinabang, minamaliit, hinahamak, kung ano-ano sinasabi. Bakit hindi sabihin sa may kakayahan, anak, tulungan mo naman ang kapatid mo, tanguin natin. Magdamayan kayo. Huwag ikaw lang ang nabubusog dahil ikaw ang meron. Pakainin mo rin ang kapatid mong wala. Nang pares kayong magutom, ay nabubusog din. Buhay ba nga ma? Paano mo ituturo yan? Ay sakim ka ring ina, sakim ka ring ama. Wala kang alam kundi ang sarili mo, ang kapatid mo, wala kang pakialam. Huwag nung bibigyan ng kapatid ko na yan, tamad. Tinuro mo yan. Kaya huwag kang magtaka kung ang magkakapatid na naging anak mo ay ganun din ang ugali nila. Nakikita mo ngayon, bakit naman di nyo tulungan kapatid? Ay, hindi ba yan ang tinuro mo sa akin? Huwag kong bibigyan ng kapatid mong tamad. Kaya hindi ko rin binibigyan ng kapatid kong tamad. Buhay ba ang ama? Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Kung tamad nga, kaya lang nagiging tamad dahil walang magawa. Ngunit mabait naman at nagpapakabuti. Alamin kung ano may tutulong para mabago ang katamaran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat ang kakayahan ni Pedro hindi kakayahan ni Juan. Lahat ay may kakayahan. Ngayon kung pare-parehas na may kaya, mainam, magalak ang magulang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, liwanag ay kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mayroon namang kapatid na ganito ugali. Ang alam niya lang yung kanya, tago ng tago para marami siya. At yung kapatid niya, dahil meron, pinababayaan niya lang siya bigyan ng bigyan. Abay wag, matuto kang mahiya. Kung patuloy kang binibigyan, huwag ka namang umabuso. Kundi, damhin mo yung kapwa mo. Ang masakit sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Anong pinakamainam at tamang ugali? Pinagbibigyan ka man, matuto kang mahiya. Alamin mo naman kung anong yung magagawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Tama baga o tumpak? Tama tumpak nga. Ngunit hindi mali sapagkat ito ang marapat. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang ama? Nang maliit pa yung anak mo, nakikita ka. Pag may pagkain, tago ka na ng tago. Tago ka na ng tago.
Hanggang sa lumaki siya, nakikita niya, tago ka ng tago, nabubulok, tago ka ng tago, sa halip pamigay mo sa kapitbahay. Nang lumaki ang anak mo, madamot ding tulad mo. Gusto pang makinabang ang lupa, mabulok, kaysa pakain sa kapwa. Bibigyan mo kaya masama ugali ng kapitbahay natin na yan. Siya ang masama ugali. Kaya niya nakikita yung ugali ng kapwa niya, ang kapitbahay niya masama ugali, masama rin kasi ugali niya. Makikita mo ba kasama na ugali ng kapwa mo kung mabuti ugali mo? Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kung mabuti ugali mo, ang masamang ugali ng kapwa mo, pipilitin mong mapalapit ka sa kanya. Sapagkat makukuha niya yung kabutihang ugali mo. At nang mahawa na sa kabutihan mo, wala ka ng problema sa kanya. Ang hirap sa tao, namimili ng gusto. Alam kong may magagawa ang Ama. Pag pinili kong sasabihin ko na ikatutuwan, hindi ako totoo. Subalit dahil lahat ng nakikita ko siyang sinambit ko'y totoo ako. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata'y nagliwanag. Makarinig kayo't makakita sa tama at marapat upang makamtan nyo ang tunay na galak at makita ninyo Ama ang siyang ganap. Sumainyo ang kapayapaan at pagharian kayo nang mapuspos kayo ng tunay na galak at kasiyahan. Bakit gaginanong pa yung awit? Ganyan ang tao, maraming paligoy-ligoy. Isa rin naman ang tinutumbok, diretso ang gawin mo, isiwalat ang tama. Ang may pandinig ay makaririnig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Isa lang ang sasabihin, magbago ka anak. Marami pang kinwento bago sinabing anak, magbago ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin.
kubo mang bubuhatin. Kung hindi makikibuhat sa apat na haligi, ang apat na anak, ito'y magtitiyab. Sapagkat di kakayanin ng isa lamang. Alalaong baga, mayroong magkakapatid ang nakikita yung kagandahan ng buhay ng kapatid. Kapag hindi binigyan at hindi pinagbigyan, nagagalit. Hindi naman alam kung paano magsumakit at magsumikap. Bakit hindi ka rin kumilos at nang gumanap nang makapagbago ang iyong takbo ng buhay? Kailangan pantay-pantay. Pare-parehas yan. Gusto mong gumandang buhay, huwag mo makita yung magandang buhay ng kapatid mo. Magsumikap ka rin tulad niya kung nais mong gumandang buhay. Ang mahirap sa tao, alam nang alam kung ano kagandahan ng buhay ng kapwa niya. Hindi naman niya ginagawa kung anong mabuti sa buhay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung lahat lamang ay magkakaisa, Ama, Anak, at Espiritu, sa ibabaw ng mundo'y kilalanin ng tao, madadala kayo lahat ng Ama sa kalwalatian at magandang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan. Ligaya ay kamtan, ang may pandinig ay nakarinig. At mayroon palang taong ganyan. Naturingan ng kapatid. Kawali lamang kaldero. Ayaw pang magpahira. Patawarin ka ng ama mo. Mapukpok ka sa kaldero mo. Pag namatay ka'y ilibing ka nito. Buhay bang ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Isang halimbawa lang yan, mga minamahal. Kung minsan pinahihigit ang bagay sa kapatid, maililibing ka ba niya? Nung kang naruma ang gamit mo, ngunit di nagasgas ang pagmamahala ninyo, higit na mas maganda, di baga? Kapag nasira'y bumili ka kung may pambili ka. Kung hindi, maghintay ka muna. Walang nawasak na pagsasama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, ngunit hindi nawawala ito sa tao. Ganyan nga ugaling makasarili. Kaya naman, kapag nasagad ka na, iwanan mo't titakwil, patatawarin ka ng ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat alam niya, at siya nang nagsabi, ang lahat may hangganan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ngunit habang nababata mo, gumawa ka pa ng paraan, baka magbago. At kung hindi mo na kaya, sumurrender ka na, ibigay mo sa kanya. Yun ang gawin mo, ngunit puso mo'y huwag mong pabayaang magkabatik ng sugat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. At siyaan ang binaybay at binasa sa inyong pag-ibig ang kahulugan. Yung aking mga tinuran. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat kung ang pag-ibig nga ang namumuo sa puso ng tao, wala ngang ugaling sulsol, sip-sip, linta, kuhol, bang. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal, lahat ng nilikha ng Ama, may katulad sa tao. Ugali nito, balimbing, ahas, tigre, pusa, daga, manok. May kahambing lahat siyang ugali.
Gusto niyong baybayin ko kung paano ang daga mapanira, ang pusa. Ano ang pusa? Nagkakalat. Di ba? Ang aso ano? Nauulol. Ano pa? Ang tigre. Ungol ng ungol. Wala namang katwiran. Ngawa ng ngawa. Ano pa? Ang ahas. Tumutuklaw ng patalikod. Ano pa? May alam pa ba kayo? Nakawangis ng tao. Ang ugali. Marami. Subukan yung baybayin. Tuturo sa inyo ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo mula ulo hanggang talampakan. Tao ang may tanggapin. Huwag hanggang liig. Huwag hanggang dibdib. Huwag hanggang tuhod. Buong pagkatao. Patutunayan niya, siya'y buhay na buhay. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigid kayo ng pangunawang totoo, kagalakan sa inyo'y kamtan at makapanahan upang wag madimlan inyong kaisipan, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Yamang wala. May bukas pa sa inyong buhay. Patuloy asamin ang Diyos na buhay sa inyo'y manahan at wag nang mawalay upang patuloy niyong makamtan kagalakan. Huwag kayong mawawalay sa Kanya'y manambitan at kailanman ay di kayo pababayaan. Tapos na po. May bukas pa. Walang bendisyon, may misyon. Buhay po ba ang Diyos?